Dito na ako sa part 2 mga boss, napalit ng oil seal dahil nga sa may tagas ito at pati ng timing belt. Ilalagay ko na ngayon itong camshaft timing gear niya. Dapat mga boss, naka-timing mark yan pag ibinalik nyo. Para yung timing mark niya hindi mawala sa position. Na pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong bolt na number 14. Tapos isunod mo naman sa ilalagay itong oil pump drive gear niya. Kung mapapansin nyo, meron naman yung guide. Kaya hindi kayo dyan maliligaw at wala naman yung timing. Na pag okay na yung pagkakalapat nyo, pwede nyo na ngayon ilagay itong nut nya na number 14. Tapos, pwede nyo na ngayon isunod sa ilalagay itong camshaft drive gear nya. Ayan mga boss. Ganon din yan mga boss. Meron din yung guide pag inilagay nyo dito sa crankshaft nya. Kaya lang, meron niyang timing. Ayan mga boss, yung tinuturo ng daliri ko. Dapat yung guhit na yan or yung gatla nya, nakatapat yan dyan sa timing mark ng makina mo. At syempre naman mga boss, dapat maayos ang pagkakalapat mo niyan. Dahil sa nailagay ko na yung timing gear mga boss, ilapit ko itong camera para makita nyo na tapat nga siya sa gatla niya dito sa timing mark. Pati dito sa camshaft, yung timing gear niya mga boss, yung butas niyan, may pointer yan sa likuran, dapat tapat yan dun. At bago ko ilagay itong timing belt mga boss, kailangan mahigpitan ko muna itong oil pump drive gear niya. Same procedure lang naman mga boss, kakalsuhan nyo ulit yan ng bolt na number 10. Saka nyo ngayon higpitan itong nut nya ng box thread sa number 14. At syempre naman, huwag nyong kalimutan tanggalin itong bolt na number 10 na ginamit yung pangkalso dito sa drive gear. Ayan mga boss, tinanggal ko na. At pag wala ka nang nakalimutang higpitan, pwede mo na ngayon ilagay itong timing belt. Sa paglagay ng timing belt mga boss, napakadali lang naman. Kung paano nyo siya tinanggal nung una, ganun nyo rin siya ibabalik. Basta siguraduhin nyo lang, hindi nyo mapapaikot yung mga gear nyan para hindi magbago yung timing mark nya. At syempre naman dapat maayos yung pagkakalapat nyo ng timing belt dito sa timing gear. At pag okay na, luwagan nyo na itong number 12 na bolt dito sa tensioner. Tapos gamit ka ng screwdriver, itulak-tulak mo itong tensioner para mag-adjust itong timing belt. Pag okay na, gamit ka ng box wrench sa number 12, higpitan mo na yung bolt ng tensioner bearing mo, pati na rin sa idler bearing. At kita nyo naman yung adjust ko ng timing belt, dapat may clearance yan. At yung timing mark dito sa crankshaft timing gear, dapat hindi yan nagbago ng position. Ganon din dito sa camshaft timing gear mo, dapat nakasentro pa rin yan. Yung pointer niya sa likuran, dapat tapat pa rin siya dito sa butas. Para sigurado kayo mga boss na pag in-start nyo itong makina nyo, aandar yan. Kasi kapag lumisyan kahit isang ipin lang, sablay na yung gawa. Siya nga pala mga boss, pitik-pitik lang pag hinigpitan nyo itong bolt dito sa camshaft timing gear nyo. Na pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong timing belt cover. Basta't lagi nyo lang tatandaan mga boss, kasi na-experience ko na ito lalo't luma na yung sasakyan. Pag inilagay nyo itong timing belt cover nyo, dapat maayos yung pagkakalapat nyan. Kasi pag sumobra kayo sa higpit dito sa timing belt cover nyo, pwede na yung sumayad dito sa timing gear nyo o kaya dito sa timing belt. Na-experience ko kasi yan mga boss, kaya ko yan nasasabi sa inyo. Kaya sa paghigpit ng mga bolt dito sa timing belt cover, dapat i-balance nyo lang siya, huwag sobra-sobra sa higpit. Para pag in-start nyo itong sasakyan nyo, wala kayong naririnig na parang may sumasayad. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong crankshaft pulley. Sa paglagay naman ng crankshaft pulley mga boss, may guide naman yan. Nakita nyo naman yung gatla na tinuro ko, di ba? Doon nyo itapat itong kunya niya para maipasok nyo itong crankshaft pulley. Pag okay na, ilagay mo na ngayon itong bolt na number 19, tsaka mo ngayon gamitan ng impact wrench mo. Higpitan mo ng maayos yan mga boss. Pero bago ko tapusin yung trabaho dyan mga boss, tanggalin ko muna itong oil filter ni customer dahil nga sa chinase oil ko na rin ito. Siyempre naman pag ganun, kailangan ko na rin palitan itong oil filter niya. Dahil natanggal ko na itong oil filter, pinunasan ko itong base niya mga boss. Tapos yung o-ring ng oil filter, pahiran nyo ng oil pag nilagay nyo, tsaka nyo higpitan ng maayos. Nakita nyo naman, kinamay ko na lang yan sa paghigpit dahil maliit lang naman itong oil filter. At dahil okay na ako dito sa pagkabit ko ng timing belt, nilagay ko na itong engine cover niya mga boss. Tapos hinigpitan ko na yung bolt na nakalagay dyan. Tapos balik ako dito sa ibabaw ng makina, magsasalin na ako ng oil. 3 liters lang yung langis na inilagay ko dito sa makina mga boss. Siyempre naman mga boss, wala naman akong nire-recommend na ibang langis kundi itong Blaze Racing. Maliban na lang kung ayaw ni customer na ganitong klaseng langis, ilagay ko na itong engine cap mga boss. Tapos hugutin ko itong dipstick niya, tsaka ako ngayon yung pupunasan. Tapos ibalik ko sa dating position, tsaka ako hugutin ulit. At kung makikita nyo, naka-level na itong oil. Pag nagkulang na lang yan mga boss, after nyo mapaandar, pwede kayong magsalin ulit para madagdagan. At dahil okay na ako dyan mga boss, ilagay ko na itong fan belt dito sa alternator. Tapos gamit ka ng maliit na tubo na pwede mong ipantulak dito sa alternator para mag-adjust itong fan belt nya.
Pag nag-adjust kayo mga boss, wag naman sobra-sobra sa higpit itong fan belt. Dapat yung tama lang na hanggat maaari, meron niyang clearance. At pag okay na, pwede mo na ngayon higpitan itong bolt dito sa adjuster ng alternator para hindi na magbago yung adjustment ng fan belt. O tingnan nyo mga boss, o di ba may clearance siya? Ganun dapat. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, ilagay ko na itong idler pulley ng aircon belt dito sa adjuster. Syempre naman, nilagay ko na rin yung nut niyan. Tapos isunod ko na itong belt ng aircon. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakalapat niyan dito sa mga pulley niya. Tapos gamit ka ng socket wrench na number 10, pihitin mo pa kanan itong adjuster dito sa idler pulley mo. Ganon din mga boss, pag nag-adjust ka ng belt dito sa aircon, dapat meron pa rin yung clearance. Pag okay na, tsaka mo ngayon higpitan itong nut dito sa idler pulley mo. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong cover ng air filter housing mo. Meron lang naman yan 3 clip na ilalagay ka, tapos yung nasa gitna yan mga boss, yung nut, o higpitan mo na rin yan. At pag okay na, pwede nang start itong makina. O di ba mga boss, okay na siya. Tinono ko lang ng kaunti. Silipin ko lang mga boss, ilapit ko itong camera. Kasi pwede namang tao lang tayo, may nakalimutan tayong higpitan para ma-recall natin kung meron tayong mga hindi pa na higpitan ng maayos. Pero dahil okay na yan mga boss, at medyo masakit itong likod ko dahil nga sa kakayuko ko habang gumagawa ako, medyo sisilip muna ako dito sa bintana para makita ko naman yung mga nangyayari dito sa labas. Andito kasi ako sa building mga boss. Itong may-ari kasi ng sasakyan, customer ko ito sa Makati nung doon pa ako nagtatrabaho. Pandemic pa ata nung huling magkita kami. Yun nga yung time na tinap-over ko itong sasakyan niya. Hindi ko pa nga na-post yung video na yun mga boss Pero ipopost ko rin yun. Dahil nga sa nakainat-inat na ako mga boss, balik ulit ako dito sa ginagawa ko para ma-check up ko naman yung starting niya. Switch off ko itong makina. Tapos, start ko ulit yan. Aba, okay na ito mga boss. Switch off ko ulit, tapos start ko ulit itong makina. Dahil okay na ito mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!